or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Nako po. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent penalty of not less than 8 years. So, ito. Sir. Yes, sir. I did the request of. I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already... No, it's not an argument. I was just asking. Okay, sir. Did they certify that he was fit to travel or hindi sila tinanong were they fit to travel? It's not part of the procedure for his private doctors for that. 38. An act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained, arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member's immediate family or any medical doctor or priest, minister, chosen by him. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. I-bellol nyo po para may notification kayo natatanggap. Eto na. Kaya naman pala ikaw, salag ka ng salag sa lahat ng mga sasabihin ng mga senador. Ikaw naman pala ang nag-utos. Gusto mo nang aminin. Todo depensa ka. Tapos sasabihin mo, binubuli kayo. Anak ka ng tipaklong. Bago natin simulan yan, ito. Sasabihin ko na sa inyo malapit na ho ang Mayo. Malapit na ang eleksyon. Kung ano yung nakikita nyo rito, ibabalik natin sa kanila yan sa Mayo. Huwag kayong muboto ng mga bakulaw at durobo ng bayan. PDP lang sapat na. Kailangan natin 10 lang, hindi natin kailangan ng 12 Huwag kayong magsasama ng 1 o 2 bagoong Salinas. Huwag kayong magsasama dahil pabigat lang sa PDP yan. Yung 10 na yan, sapat na yan para ipanalo natin si Bibi Sara at ibalik natin ang sigla ng gobyerno. Eto, simulan na natin to. Tiyak na may espesyal na pwesto sa impyerno ang isa sa mga kasapi ng gobyerno. Buhay pangaraw, ngunit mukhang sinusunog na raw ang kaluluwa sa impyerno. Ganito inilarawan ng maraming netizen ang DOJ Secretary na si Boying Remulla matapos aminin sa publiko na tila ang kanyang naging pananaw ang siyang nasunod kung bakit isinuko sa banyagang husgado ang former president na si Rodrigo Roa Duterte. Nagimbal hindi lamang sina Senator Amy, Senator Bato, Senator Robin at Senator Alan Cayetano, kundi maging ang taong bayan sa mga isiniwalat at lumabas sa bibig ni Remulla kung saan base raw sa kanyang naging pag-aaral, nararapat lamang raw na isurrender ang former president para sa kapakanan. Base lang sa iyong pag-aaral. Hindi ka sumunod sa konstitusyon o sa batas. Dahil namayani ang kagustuhan mo. Ganun ba yun? Hindi naman katanggap-tanggap naman ata yan. Kuya, sir, amo manager. Kung pagbabasihan ay sa batas, naku po, lagot na kayo. Dahil binasahan na kayo ni Senador Alan Cayetano. Di ba? Kung nakapanood kayo ng hearing na to, tsak na mabubuwisit kayo. Bakit? Siya pa matapang sa mga senador sa totoo lang. Di ba? Ng bayan. Tila nawindang dito ang maraming netizens online kung saan ka raw ba makikita na kalihim ng Department of Justice ngunit umaasa sa husgado ng mga banyaga.
Saan kan rin daw ba makakita ng isang Pilipinong isinuko ang kapwa nito sa mga international na husgado? Buwalta ng maraming netizen, hindi raw ba natatakot si Remulla sa kanyang mga pinagagagawa dahil bukod sa minsan na raw itong inoperahan sa puso, nakaka-high blood raw ang mga sinasagot nito sa Senado. Nanggigil ang maraming netizen nang isiwalat mismo ni Boying Remulla na ang gobyerno ang nagpondo para ilipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands at dooy dalin sa ICC para sa akusasyon ng mga crimes against humanity. Narito at panoorin ang full video kung saan bukod sa batikos, pinagmumura ng maraming netizens online ang Secretary of Justice na si Boying Remulla matapos aminin na isa siya sa mga nagdesisyon para dalhin at isuko sa banyagang husgado ang dating Pangulo sa kanyang sariling paniniwala na ito raw ay makakabuti sa gobyerno. Senator Amy Marcos at iba pa nawindang sa mga sagot ni Secretary Remulla. Totoo naman. Kahit ako, nanonood ako kahapon ng hearing. Ibang klase ho mga sagutan ng mama na yan. Oo, kahit ako gusto kong basagin yung cellphone na hinahawakan ko eh. Dahil akala mo, siya yung mas mataas pa siya doon sa nag-iimbestiga sa kanya. Ang mga sagutan niya. Ibang klase ho. Oh. Ganyang katapang. Pero, pagdating ng ipitan at bukuhan na, baka ho yung tapang siguro nito ni Mama, mawala. Dahil si Katore dito, ibang klase. Si Hayer dito, pumiyok na. Nagturuan na sila. Sino-sino nga ba ang nag-utos? Tuloy natin dito. Baka talagang aminin na dito kung sino. Remulla, narito't panoorin ang full video. Kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan nawala ho yung treaty natin? Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin i-surrender? Kasi wala naman tayo, to start with, wala na tayong room statute na Yun po yung option. pagbabasihan dahil wala na tayong, hindi na tayong membro. Bakit pa natin i-surrender? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities, sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Wala Malinaw po namang yun. ganon. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Tama. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi- Dahil hindi nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho pa All maaaring that, was indicated was with a view to extradition. Hindi So, mo under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Tinuntagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. Kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Tama. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti po ay. sa ating bansa. Yun po Mabuti. yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. para na Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion to our concerned law enforcement agencies. And so, sino doon? Sino doon ang ating pong mga sinabihan? kasama sa law enforcement agencies ay ang So, Philippine from the National PCTC, Police. saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino Ang, sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang Yes. NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, Okay. si Commissioner So, Biado. DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay.
So, Sa lahat yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila. May dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po Tama. yun. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong lang natin kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize an administrative arrest? Ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan eh? Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi, Nakisaw-saw na naman siya. is a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng provision na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasanda lang sa paningin po na nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang Oho, interpretasyon. kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang iba rin po, ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga... Wala hong mananalo sa atin dito sa argumento. Kasi Talaga? sa Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Inaalam ko Opo. lang. Kung Kasi ano talagang- ito eh, case of first impression eh. Ma'am, Madam Chair, this is a case of first impression. Pero Ah, naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court. Pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Ano ho Ano yan ba eh? talaga yan? Yung Warrant administrative over o the hindi? individual po yan, hindi naman sa estado natin eh. Na isa warrant issued against an individual, not against our state, not against the Philippine government. Wala naman nagsasabi na talagang against the state. Ang sinasabi ko lang, ang higpit din. Miski ng administrative arrest, alam natin yan. May bagong kaso, 2023, binanggit na Attorney Medina, Yunle, na kaso sa immigration. Ang liwaliwanag, 8 ang guidelines. So, mabigat-bigat yan. Hindi naman na isatupad kasi babalik nga sa korteng lokal. So, nagtataka ako kung ano nga bang klaseng aresto to? Ang masasabi Sigurado na ho yan. Kung ano naiisip ng taong bayan, yun yung aresto na nangyari. Dito tayo. Ipasok natin yung nagkautal-utal na. Oo. Mas maganda siya na ho ang magsalita dito. At kayo na ho bahalang umintindi kung ano yung pananaw nyo rito sa video na ito. Akala mo ba'y makakalusot ka sa batas? Mananagot ka sa sambayanan at sa buong Pilipinas. Kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na posibleng makulong ng hindi bababa sa 4 hanggang 8 taon sa bilangguan ang hepe ng CRDG na si Nicolas Torre III matapos tutulan ang pagpasok hindi lamang ng mga medical doctors ni former President Rodrigo Duterte kundi maging ng anak nito at abogadong si Vice President Sara Duterte. Sa naging viral hearing, ipiniliwanag ni Cayetano na nilabag ni Torre ang Section 12, Article 3 o ang Bill of Rights kung saan nakasaad sa 1987 Constitution na hindi maaaring harangan ng sinuman ang kalayaan ng isang akusado na humanap o pumili ng kanyang sariling abogado at makausap ang isa sa mga miyembro ng pamilya nito. No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Dahil dito,
tila timbog na nga raw si General Torre at posibleng maharap sa patong-patong na criminal charges o kaso matapos ang paglabag nito sa Article 3 ng Section 12 ng Bill of Rights of the 1987 Constitution. Panoorin ang full video kung saan nagulantang ang taong bayan nang harap-harapang supalpali ng katotohanan ni Senator Alan Peter Cayetano, ang kontrobersyal na general ng PNP at CIDD Chief na si General Nicolas Torre III matapos iharap nito sa publiko ang mga ebidensyang nilabag nito ang karapatang pantao ng dating Pangulo, maging ang pagpili nito ng kanyang sariling abogado at ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. Torre, posibleng maghiwas ng rehas ng hindi bababa sa 4 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Naku po. Narito't panoorin ang full video. Grabe. Eto na. Eto na. Kaya pala, todo kunot na ang kanyang noo. Todo aligaga na ang mama. Dahil nakarinig na pwede siya makulong. Binabasahan na ho siya. Ni Senador Alan Peter Cayetano kung ano yung mga bagay-bagay na nilabag niya. Unang-una, nilabag niya yung doktor na dapat pwedeng may makapunta at makapasok at mag-check kay Tatay Digong. Pangalawang nilabag niya, yung pagpunta ni BP Sara hindi niya pinayagan. Pangatlong nilabag niya, yung sinasabing due process. Pang-up, ang daming nilabag mga kasama. Naku po, anong mangyayari dito? I was not aware of that, sir. Okay, you're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang additional doctor, But sir. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, Nako. I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon ata na kulong. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent penalty of not less than 8 years. So, ito, sa letter B, any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, medical doctor or priest of his choice 4 years. So, sir, you prevented VP Sara from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir. Dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir. At nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer. Ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada. Pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. Ang anak mo pupunta dito. Hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Hindi yun. mo na kung gano'n okay na po, hindi niyo papasukin at make it clear. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi niyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. pinipili mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. Ano nangyari? Detention. Para kang magigisa ngayon sa sarili mong mantika. Oo. Ngayon, eto lang ha. Yung iba may privilege, executive privilege. Ang tanong dito kung kasama ka sa executive privilege. Dahil yung iba medyo kampante kasi may executive privilege sila. Tinatanong ngayon ng taong bayan, kasama ka kaya? Abangan natin sa susunod na eksena. Ni former President Duterte. No, sir. No, wala. Categorical wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438? An act defining certain
rights of person arrested and detained under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained or arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of his immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi nyo, hindi, may dala kayong doctor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. It says complied with here... 7438, sir. No, sir. Ang sabi kasi dito, his choice. Hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay. You're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctors, But sir. I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? Yes, sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, parent. Dito, sa tagpong ito, hindi nalulusot ito si Mr. Hyer. Bakit? Nasa saligaw, nasa Constitution o nasa batas o nasa Republic Act. Ngayon, pag sa korte na ho sinampayan at nakarating na sa husgado, sigurado may mananagot. Lalong-lalo na, naku po, Diyos ko, mamamiya, ha. Paritar ka na, mama. Baka humasayang lahat ng mga star mo dyan. Baka makatanggap ka na lang star anis pag nagkataon. Kasi, alam nyo naman ho, pag may nagkaroon ka ng kaso, di ba? Kailangan ito makaretard bago masampahan ang kaso. Makuha niya muna yung retirement niya at makasweldo siya buwan-buwan sa kanyang pensyon. Pero habang makakasuhan na siya at magdesisyon ng korte, Diyos mio, Marimar. Hindi natin alam kung makaka-pension pa ang mama. Or child, brother, sister, grandparent, grandchild, uncle, aunt, nephew, niece, etc. Ang penalty nito ay 4 na taon nata na kulong. Nako po. Penalty clause. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent and to have competent penalty of not less than 8 years. Ito, sa letter B, any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, medical doctor or priest of his choice 4 years. So, sir, you prevented VP Sara from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ito para maklarify yan, sir. Dahil nung first hearing natin, sir, ay palagay ko na-explain na lahat yan, sir. At nagkaroon ng napakaraming mga... Nung first hearing, sir, ang pinag-usapan kasi doon na lawyer, ako, upon looking at the Constitution, kaming mga senador, we cannot appear before the court but we can practice. Pero ang presidente, vice president cannot practice. So kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada. Pero nung nakita ko tong batas na to, nakalagay, pag anak, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kompleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, 2-star, sir, ako na. Ako nagdesisyon nito, sir. I don't know if you use the word ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sara from seeing her father? Yes or no? Can I expound on this, sir, before I answer the yes or no, go ahead. sir? Thank you, sir.
Kaya ako yung nagpapasalamat, sir, na ma-expound yan, sir. Dahil after the first hearing, medyo marami-rami ang lumabas, sir, ng mga misinformation regarding that matter, sir. Yes, sir, I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-aalas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her actually, sir, mga alas 3 pa lang. Nasa Hong Kong si BP. Ito naman si Sir Amo Manager. Oh. Wala pa sa Pilipinas si BP. Gabi na nakalapag si BP sa Pilipinas. Mga around, ano na yun, nasa gate 2. Mga around 8, 7 or 8. Grabe naman. Oh. May information na darating siya. And hirap, kung no? gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Ay, hindi nyo nga pinapasok. Sa gate 2 pa nga lang, hinarang na sila eh. Sa gate 3, sa gate 5, hinarang din. Sa gate 4, hinarang din. Huwag ganon, ha? Huwag ganon. Kasi, Hinadlangan mo nga eh, di ba? ma'am, sinundo, ma'am, sa loob ng Sinabi Villamor. nga ninyo na hinarang, di ba? Yes, niyo, ma'am. Ito, kasi ma'am, gabi na, I matagal did. na. I did, ma'am, I did really prevent that from the VP. I told the President that she can visit her on the detention cell in Hague. Sabi ko kung gusto niya talaga. Pero Sabi kasi mo nga makapasok, naman, pero ma'am, sa kabilang sandali, ma'am. dako sinabi mo you prevented let her. me- Alin ba talaga? Let me clarify, ma'am, hindi pa ako tapos, ma'am, eh. Hindi, iba-iba Okay, lang yung sinasabi mo eh. Ma'am, patapusin niyo ako kung pwede. Kung pwede, ma'am. Okay lang. Kasi ma'am, Madam Chair, meron tayong... I think the resource person is If you will allow me. Sir, if you will allow me. Sir, yaw. Okay, sir. Kaya nga, but please. eto, please. sir, after all was being said and done, yung sasakyan ni Hanilet, sir, and 5 other vehicles, nakapasok at sinundo sila, sir. Ang eroplano nasa bukas pang pintuan, sir. So, yan, sir, ang isang tumayong balahibo ko nun, sir, noong panahon na nakita ko, naku, andyan yata si VP Sara, andyan si Bongo nakapasok na. Kasi sinusundo na, sir, si Hanilet at saka si Kitty, sir, ng kanilang mga sasakyan, together with the other entourage. Bakit nila sumabay dun, sir, sa tarmac? Bukas pa naman, sir, ang pintuan. Alam mo, Madam Chair, Sir. Nick, Sir. you That's a new ibig mong information, sabihin sir. kung pwede pumasok yung si Ma'am Hanilit at saka si Kitty, gusto mo ring sabay-sabay na sila. Sir, ganito. Hindi ko dinideny na pinrevent ko si VP Sara na pumasok based on the request of the former president. Okay, The reason for that, you prevented VP Sara from entering. yes, ma'am. Okay. Because the reason for that is that 12 hours na ang nakalipas at tapos na ang lahat ng mga delaying tactics. Nick, I cannot allow that. Otherwise, Nick, magiging magulo pa ang situation, Nag-expire sir. pala yung karapatan ng akusado. may expiration date pala yung karapatan ng anak na bumisita sa kanyang tatay. Sir, we do believe, ako, sir, personally, that's my call at that time because I'm operating on the premise na ang So it's your aking call. mission. So it's your call to Yes, violate sir. the law. Yes. It's your call to violate the law. Dahil nakalagay sa batas, binasa ni Senator Alan Cayetano na bawal na pigilan yung anak na bubisita. So it's your call to violate the law. Hindi sa ganong context, sir. Nako, ayan na. Anong konteksto? Anong konteksto Kasasabi mo? mo lang, talagang hinadlangan mo yung pagpasok. Binasahan ka na, nasa Constitution na, Mama, Manong, Manager, Amo. Okay. Mr. President, I won't belabor the point kasi sinagot ko naman, sir, yung tanong ko. Kasi nga, going back to Ambassador Lacanilao, that's a violation of the law. If you look at the law, it says arrested, detained, and custodial investigation. Kung arrested lang to, baka may lusot, 12 hours, 6 hours, matagal na. Pero ang nakalagay sa law kasi, you cannot deny pag arrested, detained, and custodial investigation. No if, no buts tong batas na to because nga, in the past, lalo pagka
wala pa namang internet masyado nito eh. 1992, no? Wala pa masyado yung mga, bago pa lang yung mga, cellphone na ba nito or ano? But ang point, sir, there's no exceptions here. So that's a matter of defense kay General Torre. But just to pursue this, yung doctors ho ba ni President Duterte certified him fit to travel? Di ba sabi niyo, sir, eventually pinapasok niyo rin doktor niya. So nung una, sa video nakita ko, ay hindi pa kasi niyo nasasubmit yung buong video, kaya hindi pa namin nare-review, no? That's why I'm giving you the benefit of the doubt. Kasi I'm not an eyewitness, I didn't see and even if I'm not an eyewitness, I didn't view the video, no? So dun sa nakita ko kasi, you were denying, the president was saying, you have to make sure I'm fit to travel, and then sabi niya, doktor ko, ang sabi niyo, may doktor na dito, it was a police or military colonel. So eventually you let in some of his doctors, correct, sir? Yeah. Did they certify that he was fit to travel? I believe, sir, on that argument, we can already... No, it's not an argument. I was just Sir, asking, okay, sir. did Sir, they certify that he was fit to travel, or hindi sila tinanong were they fit to travel? it's not part of the procedure for his private doctors for that to do that, sir. It will be the government doctors who will be No, taking that's not that, sir. true, sir. Ang nakalagay ho dito sa batas, it can be his doctors. Magiging inutil yung batas if you invite your doctors and then they cannot certify. So, ang mangyayari nun, if they certify hindi pwede, sinertify ng doctor pwede, korte ang magsasabi at kakasuhan yung doktor na nagkakamali. Nako, yan na. Hindi mo pwede basta't i-replace Damay-damay ng na. government doctor yung, so like now, no? If anyone here biglang nag-faint at sinabing hindi na siya pwedeng mag-appear dito, we have a Senate doctor. But if it's the doctor of the witness who tells us, we cannot immediately judge on the two. Kasi even dito po sa surrender, may mga tanong about being fit to travel eh. Na ang nakalagay nga and even yung baka mapahamak yung kapitan. Kasi kung titignan niyo po yung yung Yes. pinirmahan ng kapitan, sa pinirmahan niya po may nakalagay doon ha. Saan yun? Yes, Senator Cayetano, kung pwede lang i-clarify, anyway, ang nangyari, si Kitty, sinabi talaga na hindi pinapasok yung doktor. At sinabi ni Dr. Rosa Alensi na ang dating Pangulo, napakataas na ng kanyang diabetes, umabot ng 328. He needs to be admitted directly to a hospital. Nagkaroon ng diskusyon doon sa Villamor, pinatawag yata nung isang Colonel Dr. Donald Palma, cardiologist, na hindi siya nasa kalagayan na magbiyahe ng mahaba. Yan. Pero pinirmahan ni Dr. Colonel Jonathan Rico, isa na namang Armed Forces Doctor, Nako po, Commanding ayan na. Officer ng Air Force, na pwede siyang bumiyahe. So, ibig sabihin, maliwanag na ang pumirma ng certification na fit to travel ay hindi kanyang doktor na hindi Tama. pinapasok, kundi doktor ng AFP. Correct ba ho ang pagkakwento ni Madam Chair. Chairperson? No, Senator Go, just before ito yung dahilan kung ba't ko tinatanong ha. Sabi nga ni SOJ sub judice meron na request by petition for a writ of habeas corpus. Ang aking concern ngayon, kasi ang bata, ang ginagaya, hindi yung salita natin, yung gawa. And I think ganun din sa batang pulis, batang militar, batang tanod, batang NBI. They're watching now. So what if someone was arrested in Tawi-Tawi? Can he be visited by his family anytime? And can his doctor, they say, hindi mo pwede ilipad ng Manila yan? That's why I'm asking all of this, because according to Ambassador Marcos, Alacanilaw, walang violation. Sabi niyo, walang violation, pero apparent dito. No? So I just want to put that on record. Sana malinaw natin yan. Kasi may police, meron din po kayong, di ba, revised PNP operation procedure. Pati doon, pareho nung batas pero parang hindi nasunod. So I submit to you. Kita nyo, kung pagbabasihan yung nasa batas, marami ang nalabag na violation. Yan ang pinapatunayan ng mga senador. Hanggang sa muli mga kasama abangan natin lahat ng mga bagay-bagay. Kailangan nating mapanood. Subaybayan natin itong problema na to at huwag natin kakalimutan yung issue
Yung BICAM, yung GAA, yun ang number 1 issue. At syempre, iboto natin lahat ng PDP line, party list na inendorso ni Tatay Digong. PDP line, 10 lang ang kailangan natin. Huwag kayong magtatapon sa 10. Solido natin yan. O hanggang sa muli, bye-bye.